i-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng person mo. So, dito side mo. Soulmate. Kanina pa nakikita. Ito, matcha woman. Nakita ko kanina dito. Tapos ito ulit. Karma. Oh my God. Ano yun? Soulmate. Tapos may karma. Twin flames na siguro to. Kung naniniwala ba kayo dyan? Kasi ako hindi. Hindi ako naniniwala sa twin flames. Pero kung naniniwala kayo sa twin flames, why not? So again, pwedeng twin flames kayo. Ito, magpartner. O, matcha man, matcha woman. So, ang bida dito, babae sa side mo. Babae ang bida dito eh. May specific gender tayo. At yung partner nga ay lalaki. So, kung di man to tao, ay energy. Okay? Pero itong mga edad na ganyan, mga 40 years old na yan and above. Oh, triangle. Lagot tayo. In a relationship na pala to. Oh, who knows kung sino to. Mamaya. Fun times. Well, ang combination na to, third party situation. Ikaw yung original. So, pwedeng friends with benefits kasi fun lang yung relasyon dito. Walang commitment. So, situationship, friends with benefits. So, literal na third party to. Ikaw ang original. So, pwede rin karma in a way na destined kayong magkita dito sa earth. Kasi nga soulmates kayo. Para tapusin ng karma nyo sa past na naudlot nga dahil nawala na kayo sa past. Nabuhay na kayo ngayon. Eh ano kaya tong karma na to? Nadala-dala niya from past to present. Sa soulmates. Kung soulmate, ba't may iba pa? So ano tong karma na yan? Well, Knight of Swords to. Ito, King of Cups. Parang ang mission nyo dito sa present life o lesson na kailangan nyong matutunan ay i-perfect ang balanced relationship. Balanced relationship. So, paano magiging balance eh? Triangle ay hindi balance. Di ba? So, ang dating nangyari na to before o sa past life tong love triangle na na-continue lang ulit hanggang dito sa present. At ang mission nyo ay patawarin ang isa't isa o matuto na i-let go etong possibility na laging napapasok yung isa sa inyo. Pero more like ito, tong lalaking to,
Lagi napapasok sa third party situation. Dapat matuto na siya na i-let go ang desire niya ba na lagi pumapasok sa third party situation. Feeling niya kasi masaya yon na maraming karelasyon. O feeling young siguro. Feeling niya may asim ba siya. Kaya yan, laging tinatry niya kung may kakagat pa ba sa charm niya. Kaya yan, napapasok siya lagi sa love triangle. Na para bang ang lesson nyo ay patawarin mo siya at siya naman ay matuto na lumayo sa tukso. Na parang, kaya nga soulmate eh. Soulmate kasi ang kinaganda niya sa twin flames ay mag-grow kayo together. Okay? Sa hirap at ginhawa. Yung twin flames, ang kinaiba niya sa soulmate, mag-grow ka mag-isa. Matuto ka mag-isa. Maging independent. Kaya toxic yung ano. Kaya ayaw ko ng twin flames. Diba? Mas healthy kung may kasama ka na mag-grow, na hindi ka iiwan in times of crisis. Diba? Magkasama niyong haharapin yung problema imbis na tatakbo yung isa. Tatakbo yung yung isa, habulin naman yung isa. Diba mas toxic yun? Problemado na nga kayo. Tapos, naghahabulan pa kayo. Diba? Ayaw nung isa na may isa sa inyo na parang ayaw tumulong. Gusto niya harapin mag-isa. Destined siya na mag-grow mag-isa. Matuto siya mag-isa. Na parang walang way para magsama sila. Kasi mas toxic kung magkasama sila. Kaya kailangan nila maghiwalay. Ganon. So, di ba mas toxic kung twin flames? Pero sabi ko nga kanina, pwede rin tong twin flames. Kasi pares lang naman yung soulmate na nanggaling sa past. Ayun nga, nabuhay ulit dito sa present life para gawin ang mission o lesson na kailangan matutunan. Sana tatanong ko dito. Meron palang the woman to. Composition mo. Pero again, pares na kayo nasa 40 years old. Doon lang iikot yung age. Who knows kung anong edad nitong third party. Pero again, ikaw at siya ay 40 years old and above. Ito na lang. Future prediction na lang dahil. Moving in. So sabi, moving, change of residence, moving in with your partner. So kung di pa kayo nagli-live in, ay baka mag-live in na. So yung iba sa inyo, ay baka mag-live in na. Okay, kung hindi pa nagli-live in. Honeymoon, Honeymoon phase, attending someone's wedding. So, wedding pares kayo. O isa lang sa inyo ay attend ng kasal. Pero may honeymoon phase tayo dito. So, ibig sabihin, magde-date kayo.
ng person mo. One of these days, pero alamin ko kung kailan yan. Confession. So, may i-confess daw yung person mo sa'yo. Siguro, tungkol dito sa the woman. Kung di mo pa kilala o kung di clear sa'yo tong the woman, baka mag-open up na siya sa'yo. Okay? Pwedeng ganon. So, may kukonfess daw siya sa'yo. Eto, kailan? Kailan yung moving in? Para sa iba sa inyo na hindi pa nagli-live in. Things happen sooner when you focus your energy on you. So, mangyari lang daw to sa lalong madaling panahon kung magpo-focus yung energy mo sa sarili mo. Ito namang date o honeymoon phase ninyo around March. Itong confession, kailan yan? Fall time. So, fall time ay September to December. Fall season kasi yan. Hanapin nyo na lang sa internet. Di ako sure. Tama ba yung period na sinabi ko? September to December. Pero ano kaya itong confession? I-clear na rin natin yan. Ano yung i-confess ng person mo sa iyo? Para mas detalyado. Two of Swords. Two of Swords. Ano ba to? Seven of Wands. Kasi confession. Pero nung kinilir natin, parang ayaw niya pa mag-confess. Nag-aalinlangan siya kung magko-confess siya sa iyo. Natatakot siya na baka mag-away kayo kung magko-confess siya. Tungkol saan kaya yun? Tungkol sa commitment. So again, tungkol nga dito sa third party. Nung di ko kinilir, akala ko magko-confess na siya. Pero nung kinilir natin, mukhang malabo pa pala to. Malabo pa siya mag-confess. Natatakot siya na baka awayin mo siya. At again, yung confession ay tungkol sa commitment. So pag commitment, edi tungkol sa the woman. Sa commitment niya sa inyong dalawa. Pero pwede rin ganito. Halimbawa, bandang fall time o fall season, maungkat ang tungkol sa third party. Hindi nga siya mag-open up pa sa ngayon. O hindi pa siya makapili kasi may two of swords tayo. Wala siyang backbone na pumili sa ngayon sa pagitan yung dalawa.
guys, hanggang dito na lang. Goodbye for now.